Hello, y'all. I'm back. Online versus dati. Ano ko yung may mga nakaka-relate dyan na sulat. Talagang literal sulat. But I know there are times na talaga namang, parang kailangan din naman mag-socialize. And siya. 7 o'clock ng gabi hanggang 7 o'clock in the morning. Ito ang aking wallpapers. Ayan. And then see that. Nagay-kay sa akin. I come in 3 days, 4 days a week. So, we're going home now. Andito na, nag-park na ako. Dito na ako sa sa bahay. Hello, y'all. I'm back. Ito papakita ko lang sa inyo yung steps, not steps but yung daily routine ko ba. Start tayo dito sa pag-alis ko sa bahay. I mean, papasok ako sa work. Sasama ko kayo para makita nyo yung daily life ko dito. Starting from I'm coming to work, and then pati yung mga activities ko with the girls, my daughters, sama ko rin yun. Anyways, let's go. Ito pala yung area namin. Ito yung unit namin. Ito, this one, yung area namin. Ayos, diba? Okay siya. Mainit. Nag-ano na dito sa Dallas, almost hundreds na. Pero okay yan. I'll take that weather any time of the day kaysa yung nag-uulan. Tapos ayun, nandito lang nakapark yung car natin. Sama ko kayo dito sa pagpasok ko sa work para makita nyo yung typical day ko sa work or typical routine ko for sa araw-araw. Doon na tayo sa car natin. Lagay ko lang yung bag. Hirap eh. Ayan. Init. Anyways, magre-record ako ulit may konti. Guys, samahan niyo kami ni Isay dito sa long distance relationship journey na to. Alam ko maraming nandyan na nasa same situation. Sa amin lang naman, gusto lang namin share para yung mga nakaka-relate. And syempre at the same time, gusto ko din na makatulong, maka-encourage. Kasi minsan alam ko wala ng hope yung long distance relationship. Pero di ba sa technology natin ngayon, kumbaga madali na. Sarado ko yung pintong init. Sa technology natin ngayon, meron na tayong FaceTime, meron na tayong WhatsApp, meron na tayong all kinds of ways para mag-communicate online versus dati. Ano ko yung may mga nakaka-relate dyan na sulat, talagang literal sulat. Minsan nawawala pa yung sulat, hindi nakakarating dun sa recipient. Ngayon, nangyayari parang nagkakaroon na kaagad ng issue pag ba't di sumusulat si boyfriend, si girlfriend hindi sumusulat. Yung parang ganun na tuloy nangyayari. Parang nagkakaproblema. But since ang technology natin is way more advanced nowadays, na it's just a simple click of a button, makakausap na natin yung mahal natin sa buhay. Anyways, y'all, magdadrive na ako papasok. Mamayang konti, ko-continue natin yung recording. And until then,
sama lang kayo dito sa journey namin ni Isay. As I mentioned before, nandito ako sa Dallas, Texas. Si Isay nasa Parañaque, Philippines. So alam nyo yung kaswertihan ko lang din or kaswertihan namin, yung work ko kasi nakaschedule ako ng night shift. So yung oras ko parang katulad din sa Philippines. So pag matutulog na siya ng gabi, ako naman matutulog ng umaga. Nagsasabay na kami matulog. Tapos pagising ko, ginigising ko na rin siya, tinatawagan ko para magising na rin kasi prepare na rin siya for work. So ayun, ganun yung takbo ng love story namin ngayon. But it's okay dahil worth it naman. I mean, ang hirap guys, diba? Mapalayo sa mga loved ones nyo, family members, parents, brothers, sisters, cousins, whatever, yung mga closer, even friends, diba? So yun, share lang namin sa inyo to. Ngayon nagre-ready na din siya, kakatapos lang namin mag-FaceTime. So video call, hindi pala FaceTime, video call. FaceTime pala is a brand. Yun, kakatapos lang nga namin mag-usap. Nag-ready na rin siya, nag-ready na rin ako. So mangyayari, pagdating ko sa office, text ko siya pagdating sa UV Express, lab na sa UV Express na ako. Yung puro updates lang ba? Kailangan constantly nag-update. Hindi namin pinilit gawin yun sa isa't isa. We both submitted it to ourselves willingly na gagawin namin yun. Yung kasi yung isa sa mga kailangan, update. Yung update kailangan, not to the point naman na yung naman, exaggerated naman. Basta alam lang kung ano yung nangyari throughout the day, okay na yun. And then pag may time na mag-video call, doon na kami nag-video call. Anyways guys, mag-drive na ako. Titry kong kunin yung video while I'm driving dun sa freeway para may idea kayo. Hello y'all. So ito yung yung daily drive ko papasok sa work. Medyo malayo yung work ko sa house, mga 35 minutes drive, pero syempre nasa miles. So guys, ito pala yung isang sikat na gas station dito sa Texas, yung Buc-ee's. Napakalaking gas station yan. Makikita nyo yun dyan sa may right side natin. Ayan o, diba? Malaki. Ayan. So yun yung way natin. Maganda yung view. I mean, diba? Yan ginagawa ko daily. Actually, hindi man ako everyday nagwo-work. Bale 3 days, 4 days, ganun. 3 days work, 4 days off. Alternate, 4 days work, 3 days off. So sa off days ko, yung time ko doon allotted talaga lang sa mga girls, sa mga anak ko. So busy din ako ng mga time na yan. Bale house chores naman yung ginagawa natin. Anything, magluto, maglinis ng bahay, maglaba, mag-imis sa bahay, make sure na throughout the week siya, tidy, ganun lang. Ganun yung mga ginagawa kong yung daily routine ko on my daily life. Ganun lang. Hindi ako pumupunta anywhere pag off days. Sa bahay lang talaga ako. I prefer to stay at home. But I know there are times na talaga namang, parang kailangan din naman mag-socialize. Meron naman tayong ganun. Pero kasi ayoko i-cloud yung judgment ko, yung goals na napag-usapan namin ni Isay while I was there sa Philippines. Ayokong ma-alter yon, ayokong mag-deviate from those goals. Siyempre may priority number yon. Kaya most of the time talaga nag-stay lang sa house.
No need na lumala or anything. If ever lalabas, kasama ko yung mga anak ko. Kakain kami sa labas o magagala sa mall. Yung mga ganun lang. Yan. Ito yung work area ko, guys. Yan. So my office is in there. Nasa first floor. Harap yung camera sa akin. Ayan, so ito yung ano ko, ito yung place of work ko. Ayan siya. 7 o'clock ng gabi hanggang 7 o'clock in the morning. Yun yung schedule ko. Anyways, y'all, I'll see you guys in a little bit. Kuhanin ko lang yung gamit ko sa card and pasok na ako sa loob. Later on sa loob, I'll show you guys yung office ko. And then, may mga sasabihin ako sa inyo about yung history namin ni Isay when we were in high school. Ayan, high school. Meron na akong isang hint, high school. But anyways, y'all, I will see you guys later. Yeah. Ikukwento ko sa inyo. Alright, y'all. Peace. Ganun siya. Hello, y'all. Andito ako sa work. Ito yung aking work environment. May papakita ako sa inyo. Ito ang aking wallpapers. Yan. And then si Isay. Magay sa kanya. Ganyan ginagawa namin kapag pag may kaunting time, pagka free sa work, nagvi-video call kami pagka break niya or mag-break ako. Magkakamustahan kami kung how our day is going. So, ayan siya. Ayun, nawala siya. Nawala. Yan. Ayan, bumalik siya, bumalik. Ayan siya. O, diba? Yan. Ayan siya, guys. Busy rin siya sa work. Masama nga yung pakiramdam niya. For like, what? Mga ilang araw na ngayon left, since Tuesday. So mga 6 days na. Almost 1 week, yeah. Tomorrow. Almost 1 week na, yo. So, ayun, sinishare lang namin sa inyo yung ginagawa namin. It is currently 10:07 p.m. here in Dallas, Texas, and it is 11:07 a.m. sa Manila. So, yan. So, gaya nung sinabi ko sa inyo, dun, nung kanina, nag-record tayo dun sa car. Na kind of parang swerte din yung oras naming dalawa kasi nagmamatch kasi gabi yung work ko. But I mean, other than that, pinapakita lang namin sa inyo kung anong ginagawa namin pag may kaunting time, nagka-catch up, nagka-update. Yun ginagawa namin minsan. So, kiss. Kaso puro salamin lang malalasang. Pero, actually, ginagawa ko yun. Kasi yun na lang yung pinaka-closest way para makiss mo eh. Pero nililinis ko muna yung screen pa, sigurado, di ba? So, yun. Yun lang, yo. Gusto ko lang pakita sa inyo yung ginagawa namin. Pagka break time, we call each other, we catch up. Inaalam namin how our days are going. And lalo na ngayon, nakatuto ko kay Isay kasi masama yung pakiramdam niya for the past 6 days na. Pati anak niya, si Pam, ganun din. So, dalawa kaming naka-monitor sa kanya to make sure she's alright. And, ayun. Yun lang. Kailangan i-monitor kasi dengue. No, kasi dengue siya eh. Kailangan daw i-monitor. Kaya, yun ang ginagawa namin. So, dahil malayo kami sa isa't isa, kasi meron din a couple of times na sumama din yung pakiramdam niya.
I can't be there for her physically. So, the only things na pwede kong gawin is yung mga capable tayo kahit pag malayo. Kunyari, ayun, ginagawa ko, umorder ako ng mga pagsabihin ko sa kanya, love, huwag ka na mag-cook, huwag ka na order na tayo ng food mo. So, kahit nandito ako sa Dallas, umorder ako ng food through Grab. Pinapa-deliver ko sa bahay niya. So, ganun yung ginagawa namin. Wala, yun lang yung way, guys, di ba? Yung little ways na ganun, phone calls, encouraging na phone calls, na masayang phone calls, video calls, yung mga ganun. Yun lang yung pwede natin gawin kasi magkalayo tayo. Magkalayo kami. Or magkakalayo tayo. Kakalayo kayo ng partners niyo. So, yung mga ganun, kailangan lang continuously ginagawa namin, update, ganun. Yun nga. Yun lang, kasi yun yung way para talagang mag-connect kahit na magkalayo kayo. Anywho, gusto ko lang share sa inyo yung video call na ginagawa namin pag nagbe-break kami. And, ayun nga. So, ayun, ginagawa namin. Video call. Ayun siya. Diba? Hello, y'all. So, it is 7 o'clock in the morning. This is the time I leave work every time I come in 3 days, 4 days a week. So we're going home now. Stop by the grocery and then bibili lang tayo ng may nakalimutan ako kasi nag-grocery na ako kahapon. Nakalimutan ko pa bumili ng ibang other stuff, so stop by na naman ako ulit. Pero okay lang. I mean, it's fine. Ganda yung morning. It's a beautiful morning. Yan nyo. O, diba? Beautiful morning, right? Beautiful morning. So, I'm gonna take you guys for a quick drive. Uwi na tayo. Pagod. Puyat. Puyat, pagod. So, samahan nyo lang saglit para maganda-ganda yung ating usapan. So, ayun, nakita nyo kagabi yung pagdating ko dito sa work from the house. Nakita nyo din yung nagvi-video call kami ni Isay when we get the chance. That's what we do. Wala yun lang kasi talagang, alam niyo yun lang talagang kailangan gawin para yung LDR natin na mag-survive diba? Reassurance, trust, respect, support. Yun yung mga key ingredients sa LDR Ang galing ko magsalita. Ngayon ko lang naman na experience ang long distance relationship. But I mean, I can honestly say na baka common sense, compromise, ganun kayo, ganun. But yeah, I mean, kailangan lang talaga yung understanding, talagang kailangan malakas. At saka yung yung trust, syempre number one. Yung pag wala kang trust, pag wala kang trust ang hirap, di ba? Parang nangyayari, you tend to overthink. Although yun namang overthinking, hindi naman siya solely na talagang masama. Hindi naman, it just shows minsan yung mga overthinkers. Ako, minsan nag-overthink ako. Kasi I love Isay. I love her, I care about her. It's just a matter of getting used to na alam niya yung magkahiwalay kayo for so long. Kaya ko rin kinecreate yung channel na to, y'all. Kasi gusto kong manghingi ng mga advice, tips, yung mga ganun ba. Kasi gusto ko pa rin matuto how to handle this situation. Kasi hindi ko alam Kumbaga, I'm just going as it rolls, di ba?
I just go as it rolls. Parang ganun yung nangyayari. But I mean, so far, for the past, magsi 6 months na kaming in this relationship. Itong July 25. So, I mean, so far so good. I mean, meron ding mga hiccups, hindi naman maiwasan. But for me, parang I learned from it. Magkakaroon talaga ng hiccups no matter what. Magkakaroon talaga kayo ng discussions no matter what. You just learn from it, I guess. To me, yung parang ganun yung nangyayari. Natututo ko na things might happen couple of times, 3 times even, pero matututo ka kung willing ka. Yun. Kasi ako may mga, sa amin dalawa ni Isay, there are quite a few times na yung nagkakaroon kami ng misunderstanding kasi dahil sa akin. Dahil sa nagwo-worry ako masyado, nag-overthink ako masyado, selos hindi hindi part ng ko yung selos pero yung pagwo-worry ko mainly yung, pero I mean yun nangyayari yun bale nung nung medyo bago-bago pa kami. Tapos ngayong medyo nagmamature na yung relationship namin, magsi 6 months na kami, may mga things na kami natutunan on how to approach, parang ngayon kung may situation na magte-take place, before ang ginagawa ko overthink, parang ano ba yan, parang ganun. Ngayon somehow pag nangyayari pa rin yung ganung situation, nire-relate ko lang to as a situation on how I react. Ayoko naman na gawing specific para maging root yun, hindi. Similar, sabihin na lang natin almost similar situation. Iba na yung approach ko kung paano ko siya i-handle. I guess natuto na ako dahil I've made mistakes na multiple times and natutunan ko na din i-handle. So, mas feeling ko ngayon, mas lalo pa kaming closer ni Isay. Anyways, y'all, ipapakita ko sa inyo yung view ko sa drive. Pagpa-uwi naman, eto siya. Ayan. Ito ang view, y'all. Diba? Probinsyang ang dating, no? Actually, hindi talaga dating. Probinsya talaga siya. And it's a beautiful, beautiful moment. Anyways, y'all, magsa-stop by ako ng grocery kasi nag-grocery na ako kahapon and I forgot maybe a couple of items. Wala kasi ako nagawang list. But anyways, it's okay. Hello, y'all. Andito na, nag-park na ako. Dito na ako sa sa bahay. So basically gagawin namin yan pag uwi ko, magwa-wash up lang ako, clean up. Yung mga kids tulog pa, si Kaylee yung oldest ko nasa work na. Actually clean up, and then after that chill na, video call na kami ni Hisay. That's what we do. Dilim. Sorry y'all. Dumilim. But yeah, I mean yun yung ginagawa namin. Normal routine, diba? But okay lang. Makaka-survive naman kami dito, diba? It's always there's always a chance when you give it a chance. Pag wala kang hope, wala, hindi magwo-work, diba? Sorry, maingay. Tinatanggal ko lang yung pinagkainan ko dun sa plastic para maya mawash ko siya. So ayun lang, guys. Wait, I think I should. Yeah. Okay.
Maglalabas ako ng lulutuin ko para mamaya. Nagbabaon kasi ako guys ng food sa sa work kasi para makatipid, diba? Mapag-ipon para sa pag-uwi ulit sa June. Ayun. Anyways, y'all. Ito pala yung ano namin, yung backyard. Pakita ko sa inyo. Lit lang tong house namin eh. Ano to eh. Townhouse lang to eh. So, yung backyard namin. Yan. Meron akong outdoor stove. Meron akong smoker dito. And then over here, parang pwede na rin yung smoker. Pero grilled din siya at the same time. So, yun lang y'all. Thank you sa time nyo. I wanted to end this recording by saying keep the faith, keep it strong, let God be the center of our relationships.